Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay iisang ebanghelyo lamang. Iisang ebanghelyo lamang. Ganun ba kalaga maminamahal na manatili sa isang ebanghelyo lamang? Na ang kamatayan nga po, pagkalibing, at muling pagbubuhay ng ating Panginoon Hesus ay ang tangi at sapat na kabayaran na ating mga kasalanan. Ukol po rito, maganda po sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, sabi niya po roon, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, baging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa pinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Kaya po napalagang maminama, napakalaga kay Pablo na manatili tayo sa tamang ebanghelyo o tamang magandang balita. Ito lamang dapat po ang ating tinatanggap at binabahagi sa iba. At kung may iba pa tayong pinapangaral na ebanghelyo magandang balita, dapat lamang tayong parusahan ng Diyos. Sa ibang salin, dapat tayong itakwil. Kaya po, isang uri ng pekeng ebanghelyo ay ang pagdagdag dito. Halimbawa, tulad ng sabi nila, dapat tayong magpabautismo upang tayo maligtas. Pagdagdag po yan. Dapat tayong sumabi sa isang iglesia upang tayo maligtas. Pagdagdag po yan. Dapat tayong gumawa ng mabuti, gumanap ng mga utos sa kautusan upang tayo maligtas. Pagdadag po yan. Ngunit po nga mo sabi ni Pablo sa Galatians 2:21, hindi ko maaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapawalang sala sa magitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kumainal tayo po ay manatili sa isang tunay at wastong ebanghelyo. Ang kasapatan ng ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po.